Sa kabilang linya ang panauhin natin. Oo. Oo. Sorry, pinaghintay naman natin. Ay, oo. Naku, Oo, sorry naman. babawi tayo dito Pero sa ating mabait yan, mabait kasi sa atin. Oo. Ang walang iba kundi ang Presidential Communications Officer Undersecretary Claire Castro. Yuse Claire, magandang umaga po, Jessie at Muchanang Masadori sa Tandem ng Bayan. Good morning, ma'am. Yes, good morning, Ma'am Doris and Sir Jessie. Good morning po sa lahat na nakikinig at nanonood sa inyong programa. Yan, Good morning. She woke up like that. Yes. Diba? Sana all, sana all. Nakaayos na ng konti. Hindi naramdaman ni Yusek ang heat index ngayon. Oo nga. Hindi, mataas nga ang heat index niya eh. Kasi Oo nga, sobra. Oo, she Init looks na init. hot. Oo, she looks so hot. Ayun. Ay, pinapatawa ka lang namin, ma'am, kasi ang dami na namang issue. Correct. Una-una gusto ko malaman yung kalagayan daw ng Pangulo kasi ang dami na naman, kaliwat kanan. Hindi ko maintindihan. Bakit ba may mga tao na gano'n ang mag-isip na ito si ganito, mangyayari ito sa kanya. Ano ba kayo, mga Nostradamus ba kayo? At alam niyo ba yung talagang kalagayan ng isang tao? Oo. Bakit kayo naglalabas ngayon ng mga ganyan? Yung social media, ma'am, sobra Ang dami, na. ma'am. Oo. Ano po ang real score? Kumusta ngayon ang ating Kumusta? Pangulo? Okay. Alam mo, hindi sila si Nostradamus. Mga buitre lang sila. Buitre. Hindi kasi ganito yan, Ma'am Doris, no? Siyempre, pag SOCMED, alam naman natin kung sa mga nanggagaling ito. Ito yung mga tipong obstructionist, destabilizers. Alam mo naman na parang ayaw na gumaganda ang gobyerno. Ayaw nilang nakikita nilang nagtatrabaho ang Pangulo. Kahit anong gawin ng Pangulo, kahit anong gawin ng administrasyon ngayon, sa mata nila, dapat masira. So kahit na yung kalusugan ng Pangulo, gagawa sila ng chismis. Kaya nga sabi ko, 'di ba? Buti na lang meron tayong mga katulad nyo sa mainstream media na talagang binabatikos itong mga klase ng mga fake news na ito. Hayaan na lang po kasi natin, 'di ba? Magtrabaho ang Pangulo. Yung mga naninira sa Pangulo, hangga't hindi po yan nanggagaling mismo sa Pangulo o sa doktor, 'di ba? Huwag po kayo maniwala. Yan po ay tahi-tahing mga kwento para masira lamang po ang Pangulo. At para madiskaril din po yung mga kaisipan po natin, naisipin natin ba't ganyan ang Pangulo, hindi na healthy. Huwag po kayo mag-isip ng ganyan dahil patuloy po ang Pangulo sa pagtatrabaho. Meron pa nga naglalabas ng mga medical report daw ng Pangulo. Hindi po ba, ma'am? Mga peke naman? Naku, hindi pa rin talaga sila nadala. Ang dami nang nadimanda dyan. Sige po, ganito po sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon. Inaanyayahan ko po kayo na ipunin nyo lahat yung mga nagpe-fake news na yan, ibigay po sa amin dahil yan po ay talagang pakakasuhan po natin. Alright. Pero dapat ba nating i-expect na darami pa yan ngayon habang papalapit na papalapit, partner, yung tinatawag natin na impeachment? Siguro po hangga't hindi po natin nakikita na nagtatrabaho yung ibang mga public servants natin na supposed to be nagtatrabaho at habang nagtatrabaho yung Pangulo natin para sa ating mga kababayan, ganyan po ang magiging naratibo nila. Dahil wala silang maipakitang trabaho ng kanilang iniidolo, ang sisiraan na lamang nila ay ang Pangulo natin. Ayun. Ngayon ma'am, ito nga napag-uusapan yung kalusugan ng Pangulo at nabanggit nga ni partner Doris na talagang maraming posts online. Hindi natin malaman kung ano ba iba-ibang sakit ma'am yung kanilang inilalagay. Merong cancer, kung ano-ano. Mahalagang malaman ho natin direkta po galing sa inyo na ang Pangulo ay nasa maayos at mabuting kalusugan ma'am. Kumusta po siya physically ngayon? Okay naman po. Actually, magkakaroon po ng meeting maya-maya lamang po para sa uplift, Kaya sabi nga natin, pwede ba kayo mga obstructionist kayo, puro kayo panira, huwag niyo nang guluhin ang utang ng Pangulo natin dahil siya po ang pangunahin niya pong iniisip, especially itong krisis sa Middle East. At yung mga kababayan natin, yung mga OFWs, pati po yung food security sa ating mga kababayan. So pwede po ba? Tumigil-tigil na kayo. Kasi wala po mapapala ang mga Pilipino natin. Ang paninira niyo po, hindi po yan nakakatulong sa ekonomiya. Opo. Ma'am, marami po nagulat. Talon lang ako ng konti. Kasi di ba merong plano na joint exploration with China doon sa mga yamang dagat, doon sa ating teritoryo. Sinasabi na gini-give up ba natin ang soberanya natin o ito ay pagsuko na sa China?
Ay, hindi po. Nabanggit lang po yan kasi natanong po kung open po ba ang administrasyon. Sa lahat naman po ng suggestion, kung makakabuti naman po ito sa kataong bayan at sa bansang Pilipinas, hindi naman po yan tatanggihan ng Pangulo. Pero wala pong update patungkol po dyan. Natanong lamang po siya kung open. So wala pang malinaw pala na plano. Wala po. Wala pa pong napag-uusapan dyan. Natanong lamang siya sa isang interview at syempre mas mamarapatin po ng Pangulo kung ano yung ikagaganda po ng interest ng Pilipinas, doon po siya. Pero kung meron naman po malalabag na batas, ay hindi po niya sasang-ayunan yun. Yun naman po ay natanong siya. Oo. At kahit si Senator Gatchalian ang sinabi, kailangan pa rin talaga partner ng batas dito sa joint exploration na ito dahil hindi nga maiiwasang madrag yung issue sa West Philippine Sea. Correct. Oo. Ngayon, Yusek, talon din ho ako dahil marami pa talaga tayong issue kinakaharap ngayon, itong patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ngayong araw, partner, mukhang meron na namang pagtaas sa presyo. Nakaka-hello. Nakaka-hello. Oo. Yusek, kumusta po ang plano ng palasyo rito? Ano po ang intervention sa nakaambana namang pagtaas ng mga presyong produktong petrolyo? Opo, ganito po syempre pinag-usapan po natin ang pinakamaganda po na dapat na gawin muna ng administrasyon ni Pangulo Marcos Jr. ay i-secure na meron po tayong supply ng produktong petrolyo. Yan po yung pinaka-importante sa ngayon. Kung ang presyo po kasi, sabi nga natin, sabi rin po ni Secretary Garin, na yung presyo na yan ay hindi po natin ginugusto na tumaas. Nagkataon lang po talaga na mayroong kaguluhan na nangyayari sa Middle East. Pero ang gusto talaga po ng Pangulo ay masigurado na ang supply ay meron. So, kahapon nakipag-meeting po sa mga oil companies at sinisiguro naman po nila na ang kanilang mga supply ay tatagan ng hanggang June, yung iba po ay hanggang May. So, pero napag-usapan po kahapon na nai-improve po, nadadagdagan naman po ang dumarating na supply. So, yun po ay good news para sa atin. So, ang intervention po ngayon, pag-uusapan po yung excise tax at kung paano pa makakatulong diretso, ang gobyerno at yung mga stakeholders, especially itong mga oil companies, sa ating mga tsuper, yung mga operator na talagang directly hit nitong pagtaas ng presyo. So, nandun pa lang po tayo sa stage na yon kasi hindi rin po pwedeng bigla, ito dapat. So, lahat po dapat ng mga oil companies, lahat po ng kasama dito, yung involved dito, madinig po din ng gobyerno ano yung pwede, ano yung hindi, ano yung kaya, ano yung hindi kaya. Oo. Speaking of pagbibigay ng tulong o ayuda, ma'am, ano po ba ang plano? Kasi syempre ang nasisisi na naman ay ang gobyerno. Kasi marami po ang nakakaranas ng medyo magulong pagbibigay nitong mga ayuda na bakit si ganito inuna ninyo, bakit si ganyan wala pa nakukuha. Syempre ang sisi na naman sa gobyerno. Ano po ba ang marching orders ng administrasyon doon sa mga ahensya natin na binigay yung mandato na magbigay nitong mga ayuda? Actually, malinaw naman din po sa sinabi ni Secretary Rex Gatchalian ng DSWD na inuna na po muna dito sa Metro Manila. Pero malapit na po sa mga probinsya at kasi po, di ba po, hindi natin ginusto yung ganitong biglang nangyari na putukan dito sa Iran. Oo naman. So talaga pong inaayos yan. Ang problema po kasi, according to Secretary Rex Gatchalian, meron po kasi mga listahan na nagdodoble-doble. Meron po nagpalista sa ganito, tapos nagpalista rin sila sa ganon. Sana sa ating mga kababayan natin, siyempre gusto din naman natin na tulungan kayong lahat, pero sana maging honest din sila na ang tutulungan, yun talagang qualified. Kasi nangyayari parang nagdoble o tapos yung iba yata hindi naman talaga partner, hindi membro, pero isasama. Wag po natin samantalahin yung tulong po ng ating pamahalaan dahil inilalaan po talaga ito doon sa qualified na beneficiaries. Ayun. So kung talaga po kayo ay qualified, magpalista na po kayo. At doon sa mga hindi qualified, siguro ibang klase na ayuda ang pwedeng ibigay sa inyo. So hayaan na lang po muna natin ibigay doon
sa mga qualified beneficiaries, yung talaga nakalaan sa kanila. Kasi yung iba po nagdodoble-doble, meron sa Oo. tricycle, tapos meron sa susunod sa motor taxi, motorcycle taxi, na pag nakita, syempre hindi naman po pwedeng 2 beses tatanggap ng ayuda dahil nakalaan yan sa mga dapat na mabigyan. So, Ayun. ganun po yung nangyayari. So, gusto lang natin na maging honest din po yung mga kapwa natin Pilipino. Alam natin na dinaranas natin itong krisis sa Middle East, no, yung impact nito. Pero maging Okay. honest din po tayo sa pagbibigay ng listahan. Huwag natin pong abusuhin kung ano po yung ibinibigay na ayuda ng gobyerno. Tama. So, kapit lang. At Kapit lang, oo, lahat naman tayo ay makakatanggap ng tulong. Oo. Saka yan po yung gusto ng Pangulo, wala po talaga maiiwan. Kaya lang syempre po, una-una, di ba? Kailangan po natin maging systematic, organized. Una-una lang po at kayo naman po talaga ay mabibigyan po ng ayuda. Basta Ayan. po qualified. Yun lang po naman dapat qualified beneficiaries. Qualified and registered. Yes, opo. Pag ganun po talaga, hindi po mahihirapan. Kasi po, pagka nakita nyo naman po, pag qualified na at registered po sila, madali naman po nakakakuha. Nahihirapan po yung hindi nakalista, Ayun. wala sa lista. I mean, may mga ganun po kasi sitwasyon eh. Okay. At yan, we are hoping Yusek na talagang maisaayos ito nang sa gayon yung ayuda tulong mula sa pamahalaan ay makarating talaga doon sa mga Tama. kababayan nating nangangailangan. Ako, Oo. Yusek, At yan ang gusto ng Pangulo, makarating po talaga lahat ang maaaring itulong. At lahat po talaga ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon na ito para po maibsan, malesen yung impact ng nangyayari po sa Middle East. Oo. Nako, Yusek, masarap ang kwentuhan ho natin ngayon. Kaya nga Pero mukhang meron ho kayong appointment pa, no? May meeting. We know ho na sumingit lang kami sa oras. Anyway, hihingi ho kami ng update ho sa inyo tungkol sa ating Pangulo at iba pang programa ng ating pamahalaan time to time. Yusek, for the meantime, marami pong salamat sa inyong oras. Maraming salamat. Maraming salamat, Ma'am Doris and Jessie. Thank you po. Thank you. Thank you po. Mag-ingat po kayo. At yun nga po, mga